Mayong aga. Maambag, abigan. Marhay na aga. Magandang araw. Mayong hapon. Ngayong gabi na imbag para dili. Marhay na banggi. Salamat. Salamat. Sa ating kagalang-galang na hukom, mga piskal, mga kababaihan at mga binuo ng kurado, sumasalungat ng tagapayo at mga tagapaghatol sa hukumang ito, sa ngalan ng pinagtibay ng mga batas, sa ilalim ng kataas-taasang Korte Suprema, at sa kapangyarihang iginawad sa akin ng Republika ng Pilipinas, ako si Attorney Angeline Luis Cortez Vicente, kumakatawan sa pambansang kumperensya ng Komisyon ng Wikang Filipino sa aksyon na ito. Inihahain ko sa hukumang ito ang isang kasulatang naglalaman ng kalagayan ng wikang Filipino sa larangan ng abogasya. Nakaukit sa balat, iisang lipi, iisang diwa, ang bagong anyo ng hustisya. Ang Pilipinas ay kilala na binubuo ng magkakahiwalay ng mga pulo. Sa geographical na kalagayan nito ay meron ding iba't ibang pangkat na may kanya-kanyang dialektong ginagamit. Naitala sa datos ng Census of Population and Housing noong taong 2000 ay 150 wika at dialekto meron ng bansa. Tagalog ang siyang may pinakamalawak na sakop sa bansa na tinatayang ginagamit ng 5 milyong sambahayan sa kasaysayan ng wikang pambansa. Taong 1934, tinatalakay sa Kombensyong Konstitusyonal ang pagpili sa wikang ito. Naiginiit na mismo ng wikang umiiral sa bansa ang nararapat maging wikang pambansa na siyang pinabulaanan ng grupo ni Lope K. Santos na sinang-ayunan ni Pangulong Manuel L. Quezon pagtungtong na ika-30 araw ng Disyembre taong 1937, wikang Filipino ang naging batayan ng wikang pambansa base sa rekomendasyon ng Surian sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 134. Taong 1940, sinimulang ituro sa pampubliko at pribadong mga paaralan na ang wikang Tagalog ang naging batayan ng wikang pambansa. 1946, ang wikang opisyal ay Tagalog at Ingles sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 570 ang naging probisyong pangwika sa Saligang Batas ng 1973, Artikulo 15, Ikatlong Seksyon bilang 2. Ang batas ng pambansa ay dapat magsagawa ng mga hakbang na magpapaunlad at formal na magpapatibay sa isang panlahat na wikang pambansang kikilalaning Filipino. At sa Saligang Batas ng 1987 ay pinagtibay ng Komisyong Konstitusyonal na binuo ng dating Pangulong Cory Aquino ang implementasyon ng paggamit ng wikang Filipino. Nakasaad mismo sa Artikulo, Section 6 na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin sa salig na umiiral na mga wika ng Pilipinas at iba pang mga wika. Narito sa mga sumusunod ang isinulong dating Pangulong Aquino sa paggamit ng wikang Filipino. Sa larangan ng pag-aabogasya, bilang itinadhana ng batas na wikang opisyal na gagamitin sa anumang uri ng komunikasyon, lalo na sa anyong nakasulat, sa loob at labas man, alinmang sangay o ahensya ng gobyerno. Ang wika ay isang aspeto ng pag-unlad ng sangkatauhan sa pansarili man, lalo't higit sa lipunan. Nakawala ng wika ay nangangahulugang kasadlakan sa dilim at kakulangan ng kamalayan sa ating mga nararanasan. Ito ay bahagi ng proseso ng paggamit natin sa kaunlaran. Ang propesyong aking kinabibilangan ay karugtong ng kaluluwa ng wika. Bilang abogado, kadikit ng aking sinumpaang tungkulin sa bayan ay magpahayag ng katotohanan at ipaglaban ng karapatang may katuwiran. Ang wika ang instrumentong nagbibigay sa akin ng kakayahan upang mas maunawaan ko ang dahilan at sariling gampanin sa lipunang aking ginagalawan. Mas binigyang linaw sa akin ng wika ang mas malalim na pagtanaw ko sa larangan ng abogasya. Sa makatuwid, ang wika sa larangan ng abogasya ay kumakatawan
bilang pangunahing tulay ng komunikasyon. Bahagi ng aming trabaho ang makipagtalastasan, makipag-unawaan at magpahayag sa loob at labas ng korte. Lalo't higit sa ganitong propesyon ay malaking tulong ito upang makapagbigay serbisyo sa sinumang nangangailangan. Wika ang nagsisilbing tinig at haligi ng hukuman. Ito ang nagpapatakbo sa anumang paglilitis, paghahatol at pagtatanggol sa sariling karapatan. Ito ang nagpapaliyab sa isang upos na kandila sa tuwing nawawala ng ningning at kislap ang dapat na matuwid na sistema ng hustisya sa Pilipinas. Isa sa mga propesyon na madalas gumagamit ng wika ay abogasya. Sa pagiging isang abogado, nagiging mas makabuluhan ang aking ginagawa sa tulong ng wika. Ang wika ay nakapagbibigay ng tulong legal sa sinumang pinagkaitan na marinig ng mundo ang sariling mga hinaing. Katuwang ng isang abogado, ang wika sa pagpapataguyod ng patas at pantay na pagtingin sa lipunan. Ito ang nagsisilbing paraan upang walang maiwanan, upang hindi magkaroon ng malaking pagitan ang mga nasa itaas at mga nasa laylayan, ang katotohanan sa kasinungalingan, at ang mga mahina sa makapangyarihan. Wika ang nagturugtong sa hustisya at karapatan, nagbubuklod sa iisang layunin. Bahagi ng aking tungkulin ay ang paggamit ng wika, lalo't higit sa kahalagahan ng batas. Wika ang nagiging dahilan upang mapadali ang pagkakaunawa at pagpapatupad sa mga ito. Sa madaling salita, wala nang iba pang sistema na maaaring gamitin sa paggawa ng batas na kasing epektibo ng wika. Taglay nito ang pinakamabisa na sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng bayan. Ganito kahalaga ang wika sa aking trabaho. Ganito ako nito pinagyayabong. Ganito ang wika sa mundo ng abogasya. At kung sakaling dumating ang panahong mamulat tayo na wala sa piling ng wika, nasa parehong propesyon man ako, iba ang magiging sistema at sitwasyon. Aasahan mong magiging magulo, masalimuot at walang kaayusan anumang ipinapatupad at ginagampanan ng Korte Suprema. Maraming malalamangan, mahihirapan tayong muling hagilapin ng hustisya, walang pagkakaunawaan. Hindi natin maitutuwid anumang pagkakamali. Hindi natin malayang maipapahayag ang ating sarili o ang katotohanan. At hindi natin mapapanagot ang sinong tunay na may sala. Kung hahayaan nating mawala ang wikang Filipino sa apat na sulok ng silid ng hukuman, tila para natin na lamang hinayaang igapos ang ating mga kamay at busala ng ating bibig sa sariling bayan. Kung wala ang wikang Filipino, mananatili tayong bulag, pipi, at uhaw sa hustisya. Sa kasalukuyang panahon, modernisado, nagbabago, umuunlad at lumalawak na ang gamit ng wikang Filipino. Hindi na lamang ito sa mga tahanan o mga paaralan maaaring mapakinggan. Ang wika ay sumasaklaw na maging sa mga propesyon na mayroon ng lipunan. Bilang abogado, saksi ang wika kung paano ako tumayo at makibaka bilang boses ng mga nangangailangan. Wika ang nagsisilbing bagong mukha ng paninindigan. Saan mang panig ng mundo, iisang wika ang nagbubuklod sa ating mga Pilipino. Sa kabilangan ng iba't ibang dialektong mayroon tayo. Sa ngalan ng pinagtibay ng mga batas sa ilalim ng kataas-taasang Korte Suprema at sa kapangyarihang iginawad sa akin ng Republika ng Pilipinas. Ako, si Attorney Angeline Luis Cortez Vicente. Ako ay isang abogado, tagapagtaguyod ng hustisya, alagad ng batas at higit sa lahat, may paninindigan.